Okay, bago tayo mag-umpisa sa malalimang pagsusuri natin para sa araw na ito, gusto kong ipikit nyo muna sandali ang inyong mga mata. Isipin nyo ang mga kabundukan ng Mindoro, ilarawan nyo sa isip nyo yung malamig na hamog na bumabalot sa mga luntiang bundok. Tapos, sa gitna ng sobrang tahimik na paligid, maririnig nyo ang dahan-dahan at maingat na pagkaskas ng isang matalim na kutsilyo. May isang matandang maangyan doon, matiyagang naguukit ng maliliit na simbolo sa isang piraso ng kawayan. Alam nyo, ang ginagawa niya hindi lang to basta sining o pampalipas oras Isa tong napakalalim at sinaunang tradisyon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang lihim ng ambahan at ang mga misteryosong espiritu ng Mindoro. Handa na ba kayong tuklasin kung ano ba talaga itinatago ng mga ukit na to? Tula, awit o dasal? Para sa ating mga nakasanayang konsepto, yung tatlong to magkakaiba, di ba? Yung tula, binabasa, yung awit, syempre kinakanta, at yung dasal naman, iniaalay natin sa mas nakakataas. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa kultura ng mga mangyan, ang ambaham ay ang tatlong ito nang sabay-sabay? Okay, sisirin natin ito. Dahil para lubos nating maintindihan yung hiwaga ng Mindoro, kailangan nating basagin yung mga modernong kahulugan na alam natin at pumasok sa isang mundo kung saan ang bawat salita ay may literal na kapangyarihan. Unang bahagi, ang tinig sa kawayan. Kasi isipin nyo, bakit kawayan? Dahil ang sinaunang panulat na ito, hindi to ginagawa sa papel, yung mismong kalikasan ang nagsisilbing pahina nila. At yung tinig na nakaukit dito, hindi lang to ginawa para basahin nating mga tao. Isa siyang kasangkapan, parang tulay ba, na napapalibutan ng mga puwersang hindi nakikita ng sarili nating mga mata. Nakalagay nga rito, sa likod ng bawat ukit ay may mga bantay na hindi nakikita. Nakakakilabot, hindi ba? At hindi to basta metapora lang. Para sa mga mangyan, totoong-totoo to. Kaya sa pagsusuri natin ngayon, hihimayin natin ang mga misteryo ng mga sinaunang salitang ito at kikilalanin natin yung mga espiritong nakatira sa pinakapuso ng islang ito. Alamin natin kung bakit ang isang simpleng piraso ng kawayan grabe kung irespeto ng buong komunidad. Pangalawang bahagi, ano ang ambahan? Ngayon, bago tayo pumunta doon sa mga espiritu, kailangan muna nating himayin yung mismong mekanismo ng tradisyong ito. Ano nga ba talaga tong ambahan at paano siya binubuo? Dito papasok ang Surat Mangyan. Ito yung sinauna at buhay na panulat na partikular na ginagamit ng mga hanunoong mangyan para isulat ang ambahan. Pansinin niyo yung salitang buhay. Ibig sabihin, hindi ito isang patay na wika na makikita mo lang sa loob ng museum. Ginagamit pa rin nila ito hanggang ngayon. Sa pag-intindi na ang hanunoong mangyan ay may sarili nilang sistema ng pagsulat bago pa man dumating ang mga dayuhan, ibinababa natin yung mga supernatural na elemento sa isang napakatibay at totoong kultural na pamana. Kumbaga, ito ay sining, wika at kasaysayan na pinagsama-sama sa iisang bagay. Ngayon, ang talagang nakakawili dito ay kung paano nakatali ang ambahan sa numerong 7. Bakit kaya 7? Kasi sa pagsusulat nito, merong silang isang napakahigpit na rule. Ang bawat linya ng tula, kailangan may eksaktong 7 pantig o syllables. Hindi pwedeng 6, hindi pwedeng 8, eksaktong 7 lang. Isipin nyo na lang kung gaano kahirap bumuo ng isang mahabang mensahe kung nakakulong ka lang sa 7 pantig kada linya, di ba? Pero teka, bakit nga ba ganito kahigpit? Actually, yung numerong 7, hindi lang yan basta mahigpit na panuntunan sa gramatika para lang pahirapan yung nagsusulat. Malalim itong nakaugat sa mistisismo. Yung mismong ritmo na nalilikha ng paulit-ulit na 7 pantig, nagiging parang isang hypnotic na chant. Ito yung nagsisilbing frequency o tamang tono para makipag-usap sila sa mga anito o mga espiritu. Sa madaling salita, ang numerong 7 ang literal na nagiging susi para magbukas ang pinto sa kabilang dimensyon. Pangatlong bahagi natin, mga espiritu ng Mindoro. At dahil nabanggit na natin yung kabilang dimensyon, sino ba talaga yung kinakausap nila gamit ang ambahan? Dito na natin makikilala ang mga Abiyan. Sila yung mga hindi nakikitang espiritong bantay ng mga gubat at kuweba sa Mindoro. Sila ang nagbabantay sa buong kalikasan. Hindi naman sila masasamang espiritu pero napakahigpit nila. Kinakailangan nila ng matinding paggalang mula sa kahit sinong tao na papasok sa teritoryo nila. Kasi para sa mga mangyan, ang gubat ay hindi parang palengke na pwede ka lang pumasok at basta-basta kumuha ng gusto mo. Ito ay sagradong tahanan ng mga Abiyan. Sundan natin kung paano ito nabuo sa isang ritual. Kapag ang isang mangyan ay kukuha ng pagkain o dadaan sa isang kuweba, dumadaan talaga sila sa prosesong ito. Una, yung maingat na paglapit sa gubat. Ikalawa,
ang pagbigkas ng ambahan. At ikatlo, yung ligtas na pagkuha ng ani. Ang ambahan dito, nag-aak siya as a mystical password. Ito yung formal na paraan nila ng paghingi ng pahintulot. Kung alam mo yung tamang dasal at awit na may eksaktong 7 pantig, doon ka lang papayagan ng mga abiyan na ligtas na makakuha ng biyaya mula sa kalikasan. Ika-4 na bahagi, sumpa at proteksyon. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay ang bigat at seryosong kalikasan ng paggamit nito. Kasi paano kung wala kang dalang password? Paano kung pumasok ka lang nang walang pasabi? Ang surat mangyan kasi ay parang isang double-edged sword. Sa isang banda, yung kawayang may ukit ng ambahan, itinatago yan sa loob ng mga bahay bilang isang anting-anting. Nagbibigay ito ng proteksyon para sa buong pamilya laban sa sakit o masasamang elemento. Pero sa kabilang banda naman, kung hindi mo igagalang ang mga ukit, kung babaliwalain mo yung mga rules ng gubat at ng mga espiritu, ang kapalit nito ay isang sumpa. Ito yung pagkaligaw sa gubat o yung tinatawag nilang pagkawindang ng isip. Actually, may isang sikat na kwentong bayan doon sa lugar. Sabi rito, binaliwala niya ang mga sinaunang ukit at nagpagala-gala sa gubat para lamang tuluyang mawindang dahil sa mga hindi nakikita. Isipin nyo na lang yung sitwasyon yun. Naglalakad ka sa isang napakakapal na gubat tapos pilit mong binabaliwala yung mga babala ng mga katutubo at bigla na lang, hindi mo na makita yung daan pabalik. Marami kasing lokal na kwento ang nagsasabi na yung mga taong hindi rumespeto sa tradisyon, bigla na lang daw natula at nawala sa sariling wisyo dahil pinaglaruan sila ng mga abyan. Nagbibigay talaga ito ng matinding tensyon at babala para sa kahit sinong bibisita sa isla. Kaya para ibuod ang mga natutinan natin, hindi talaga natin pwedeng ihiwalay ang ambahan sa 3 haliging ito. Ang sinaunang panulat, ang pamanang mangyan, at ang misteryo ng Mindoro. Ang kapangyarihan kasi ng panulat ay nananatiling buhay dahil sa napakayamang pamana ng mga mangyam. At yung pamanang ito, siya rin patuloy na bumabalot sa islang Mindoro ng isang hiwaga na hanggang ngayon ay talagang nagpapangalas sa ating lahat. Ika-5 bahagi, isang buhay na koneksyon. At napakagandang inilalarawan nito na ang kasaysayan pala hindi palaging nakakakulong lang sa mga lumang libro, di ba? Minsan, nakaukit ito sa kawayan, kinakanta sa hangin at binabantayan ng mga espiritong hindi man lang natin nakikita. Ang tradisyong ito ay isang malaking paalala sa atin na ang pagrespeto sa kalikasan at sa ating mga ninuno ay may kaakibat na lakas na nagpoprotekta sa atin ngayon. Kaya, iwan ko kayo sa katanungang ito. Sa tingin nyo ba, ang ambahan ay isang simpleng tula lang o isa ba itong totoong tulay papunta sa ating mga ninuno at sa kabilang mundo? Sigurado ako, marami rin sa inyo ang may mga sariling kwento tungkol sa mga hindi nakikita mula sa inyong sariling mga probinsya. Ibahagi nyo naman yan sa comments, gusto kong mabasa yan. At kung nag-enjoy kayo sa ganitong klase ng malalimang pangsusuri, patuloy tayong mag-aral at manatiling mausa. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.